Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Halos kainin lang ni Davis ang depensa ng buong Spurs matapos bulihin ang rookie na si Victor Wembanyama. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna natin si DeAngelo Russell kung saan sa season na ito ay medyo bumagsak ang kanyang stats ngunit disente pa rin ito na 16 points, 3 rebounds and 6 assists per game. Medyo nag-improve na nga rin ang kanyang depensa subalit na natili pa rin ang problema niya noon pa man at yan nga ang pagiging inconsistent na kapag maganda ang nilalaro niya ay tiyak na panalo na sila. Ngunit hindi nga talaga siya maaasahan ng todo ng Lakers dahil minsan lang siya gumawa ng 30 points at madalas naman ay single digit lamang. Kaya naman maraming report ngayon ang naglalabasan tungkol sa kanyang trade. Ayon sa report ay naghahanap na ng team ang Lakers kung saan pwedeng ma-trade si DeAngelo Russell, at posible nga siyang maisama sa mga trade rumors ngayon at involving tulad ni Lamar DeRozan, Zach LaVine and Alex Caruso deal. Ngunit ganun pa man ay posibleng sugal ang ginagawa ng Lakers dito dahil maganda na ngayon ang chemistry nila, at ang pagkakadagdag ng star tulad ni DeMar DeRozan at Zach LaVine ay posibleng makaserious sa Lakers dahil mag-iiba na naman ang takbo ng kanilang opensa. Dahil sa history nga ng Big Three sa NBA ay bibihira lang talaga ang nag-a-average ng 20 points pataas na nagiging successful. At ano sa palagay nyo mga idol, dapat na bang buwagin ulit ang magandang chemistry ng Lakers at makakatulong ba ito sa hinahangad ng team upang makamit ang inaasam na NBA championship? At sa naging laban nga ng Lakers versus Spurs at unang pagtatapat sana ni LeBron at Wemby pero hindi nga ito nakapaglaro mga idol. First quarter muntikan pang magtamo ng injury si Davis matapos umikot ang left ankle nang biglang malandingan ang paa ni Wembanyama na bahagya namang ininde ni AD ang sakit. Ngunit binubuhat pa din ni Davis ang Lakers na may 15 points shooting 6 out of 12 sa field dahil walang sinabi si Victor Wembanyama sa ilalim, at kinakalabaw lang ni AD at katulong niya ang 9 points ni Rui Hachimura, 4 points naman para kay Austin Reeves habang maalat pa ang alien at 3 points pa lang at 34-26 end of first quarter. Second quarter lumobo na ang kalamangan ng Lakers na umabot pa sa 18 points, halimaw pa din si Anthony Davis matapos ang kanyang monster slam dunk sa harap mismo ni Wembanyama mga idol, at after nga madakdakan si Wemby ay bigla itong uminit at nag-best mode at pumasok ang kanyang bitaw mula sa beyond the arc. Last 2 minutes na huli ang tira ni AD at ginantihan pa ng isang dunk ni Wemby pero 24 points na si Anthony Davis 63-50 sa pagtatapos ng second quarter. At entering to the third quarter ay chill lang si LeBron habang nanunood lang sa bench katabi si Gabe Vincent dahil hawak pa ng Lakers ang double-digit lead at hindi na ibaba ng Spurs. At last quarter ay umabot na ng 20 points ang kalamangan ng Lakers ngunit bigla naman nag-run ang Spurs na muntikan pang matalo ang Lakers, buti na lang pumasok ang dalawang crucial free throw ni AD, na sa huli ay panalo pa rin ang Lakers sa score na 122-119 mga idol.